Ang Philippine Navy tinanggap na ang isa pang batch ng dalawang Acero class fast attack interdiction crafts mula sa Israel shipyard. Ito nga po mga idol ay parte ng 9 na units ng mga brand new na fast attack interdiction crafts na binili ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang dalawang Acero class fast attack interdiction craft na ito ay dumating sa Pilipinas noong September 23, 2024. Ito nga po mga idol ang ikapito at ikawalo sa 9 na units na binili ng ating bansa. Ito nga po ay magkakaroon ng hull number na PG-908 at PG-909 kapag kinomisyon na sa Philippine Navy's Littoral Combat Force. Bagamat hindi pa nga po kumpirmado kung ano magiging pangalan ng dalawang barkong ito, ay inaasahan na ipapangar nito sunod sa mga Medal of Valor awardees. Ang Philippine Navy naman nga po mga idol ang gagawa sa ika-9 na unit at ang huling barko sa class na ito, parte ng kontrata na pinirmahan ng ating bansa at ng Israel para sa Technology Transfer Agreement. Ang Acero class mga idol ay isang class ng patrol gunboats na nakabase sa Shaldag Mark V na nagsiservisyo sa Philippine Navy. Noong 2019, ang Philippine Navy ay nagkaroon ng requirement para sa procurement ng mga bagong class ng Coastal Patrol Interdiction Crafts. Sa requirement nga pong ito ay dapat missile capable at nakabase sa Israel Shaldag Mark V patrol boat design ang magiging barko ng ating bansa. Ito nga po ang siyang papalit sa Tomas Batillo class fast attack crafts na nagretiro na sa serbisyo. Ang Israel Shipyards Ltd ay nag-offer ng kanilang Shaldag Mark V design sa Philippine Navy noon pang 2016. Ngunit sa taong iyon ay wala pang pondo ang ating bansa at naisakatuparan lamang noong mga sumunod na taon. Ang Israeli design ay pinatunayan na mas capable ito para sa interdiction craft kumpara sa mas maliliit na multipurpose attack craft. Ang mga MPAC na ito ay original na disenyo ng Taiwanese shipbuilder bilang troop insertion assault boat. Ngunit minodify nga lang po ito ng Philippine Navy nung pumasok ito sa serbisyo at ginamit bilang small missile boat. At ito nga po ang naging dahilan kung bakit ang Philippine Navy ay nagkaroon ng requirement para sa mga fast attack interdiction craft, habang ang Department of National Defense naman ay ang gumawa ng desisyon upang makapag-procure ng mga ganitong klaseng barko mula sa Israeli proposal. Ito nga po ay in-acquire ng ating bansa bilang government-to-government deal kasama ang Israel. Ang kontrata naman ay pinirmahan sa pagitan ng Department of National Defense, Israel Shipyards at Israeli Ministry of Defense noong February 2021. Habang lumabas naman ang notice to proceed noong April 2021. Ang barkong ito mga idol ay may displacement na 95 tons, may habang 32 meters, beam na 6 meters at draft na 1.25 meters. Ang propulsion nga po nito ay 2 MTU, 16V diesel engines at 2 water jets. Ito nga po ay may maximum speed na 40 knots at may range na 1,000 nautical miles. Ang armament naman nga po nito mga idol ay isang Rafael Typhoon MLS NLAWS missile launcher na binubuo ng 8 Spike NLAWS surface-to-surface missiles. Meron nga rin po itong isang Mk-44 Bushmaster 2 autocannon, 2 M2HB Browning 12.7mm 50 caliber heavy machine guns at 2 M60 7.62mm machine guns. Mga idol, malapit na nga pong makompleto ang mga fast attack interdiction craft ng Philippine Navy. Makakatulong nga po ito sa ating bansa, lalo-lalo na sa pagbabantay sa ating mga teritoryo at pagprotekta sa mga mamamayan nito. Dapat nga po mga idol na bukod sa mga fast attack interdiction craft ay bumili din ng Philippine Navy ng mga malalaking barko na mas poprotekta sa ating bansa. Kailangan nga po ng ating bansa ng mas malaki at mas capable na puwersa, kaya dapat nga pong bumili o gumawa ng mga barko ang Pilipinas. Dapat nga pong maging self-reliant ang Pilipinas upang hindi na tayo umasa sa mga kalyado nating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!